Inirekomenda na ng Palawan Council for Sustainable Development ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation sa Bahura malapit sa Pag-asa Island. Ito'y matapos magtamo ng malaking pinsala ang Bahura dahil sa pagsadsad ng isang Chinese maritime militia vessel noong nakaraang buwan. Pinaplano na ring singilin ng China sa nangyari. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, aabot sa 11.1 billion pesos ang naging pinsala sa pagsadsad ng isang Chinese maritime militia vessel noong nakaraang buwan sa Bahura, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Base sa assessment ng Palawan Council for Sustainable Development, sa tulong ng mga scientist at ilang kagamitan gaya ng reef scanner, 30% ng Pag-asa Reef number 1 ang nagkaroon ng pinsala o mayroon niyang lawak na 464 square meters. Dito nga ay nakita rin ang isang parachute anchor na posibleng naiwan ng barko ng China na naging pangunahing dahilan sa pagkasira ng Bahura. Dahil dito ay inirekomenda ng PCSD ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation, gayon din ang pagsingil ng danyos sa naturang dayuhang barko na suportado naman ng National Task Force West Philippine Sea. The National Task Force for West Philippine Sea expresses concern over the this reported environmental damage caused by a Chinese vessel near Pag-asa Reef number 1, approximately 2.6 kilometers east of Pag-asa Island. So we're hopeful that through the Department of Foreign Affairs, we can be able to reach out to them and to present to them the damages that they incurred because of that grounding incident. Sa ngayon naman ay pinagpaplanuhan ang pag-alis sa parachute anchor na dapat maging maingat upang hindi madagdagan ang pinsala sa Bahura. Nasa 300 square meters ang lawak ng parachute anchor habang 9 meters naman ang lalim kung saan ito natagpuan. It has to be done with technical expertise. You need probably professional salvage consultants for that as well. And how you remove it will greatly affect the health of the surviving life forms underneath. So it is a very delicate situation which requires a lot of supervision. Samantala, nakalis na ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy na unang na-monitor noong Sabado, 69 nautical miles mula sa baybayin ng Cabra Occidental, Mindoro. May kasama mga ito na escort na China Coast Guard vessel na niradyohan ng mga o ng dideploy na barko ng PCG ang PRP Teresa Magbanwa. Patuloy naman na binabantayan ng PCG ang naturang barko ng China Coast Guard. It remained to be being shadowed by the Philippine Coast Guard in the vicinity of Bajo de Masinloc. But with regard to the PLA Navy warships, it's no longer within our own exclusive economic zone. It already went westward. Angelique, patungkol naman sa hindi muli pagkilala ng China sa 2016 na Arbitral Award, iginiit ng NTF-WPS na may legal itong basihan at patuloy na titindig ang Pilipinas alinsunod sa international law. Yan ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.